Base sa pahayag, inihahanda ni Coach Tim Cone ng kanyang grupo ang Barangay Ginebra sa pagsagupa sa kapatid na SMB sa semifinals ng PBA Philippine Cup. Ayon sa kanya, susubukan nilang baguhin ang istorya kumpara sa naunang sagupaan. Ang ilan naman nating mga kababayan, pilit isinisingit si Robert Bolick, Matthew Wright at Ray Parks sa hanay ng gilas ni Coach Tim Cone at si Coach Jude Flavel ng New Zealand. Inilabas ang kaparehong goal or target ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pag-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nakatakdang banggain ng Barangay Ginebra ang kapatid nitong defending champion na SMB sa semifinals na magsisimula ngayon January 4. Kaya naman para kay Coach Tim Cone, hindi pwedeng maging kampante kahit bakasyon. Para sa kanya, kailangan nilang kumayod. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Balik trabaho pa rin kami, working holiday para sa amin ng New Year Mabigat kasi kalaban namin. Kilala namin kung sino sila. Kilala namin sila at kilala rin nila kami. Umabot kami ng 7 laro nung nakaraan. Susubukan namin baguhin ang takbo ng kwento ngayon. Mahirap to pero may oras pa kami para pag-isipan, pagtuunan ng pansin, buuin ang isang game plan. Excited na kami para dyan. Magandang laban to mga playoffs Dito natin makikita kung sino talaga ang tatanghaling hari ng All Filipino. Base kasi kay Coach Tim Cone, susubukan nilang baguhin ang script. Kung natalo sila sa nakaraan, ngayon susubukan nilang agawin ng trono patungo sa Championship Series. Actually, hindi lang SMB at Ginebra magiging maingay dito mga playoffs Hinala natin na magiging maingay din ang supporters ng bawat koponan. Yung fans ng Barangay Ginebra, tsak sasabihin nila may bigayan na naman dito. Siyempre, ganun din ang fans ng SMB. Malimit kasi ganyan ang sinasabi, di ba? Kapag natalo sino man sa dalawang team, kapag sila nagharap sa semis or kahit sa finals, lumulutang ang issue ng pagiging magkapatid ng kumpanya. Pero sa totoo lang mga playoffs, walang bigayan dito. Walang coach na gustong matalo. Lahat sila gusto nilang manalo. Magkapatid man sila or hindi, gusto nila ng achievement. At iba pang pwedeng kubrahin sa kanilang kumpanya bilang pabuya sa mananalo, di ba? Yun ang alam natin dito mga playoffs. Okay, so balikan natin ang sinabi ni Coach Tim. Kilala nila ang SMB at kilala din sila ng SMB. Tingin natin dito talaga mga playoffs magiging mainit at digat ang laban. Sa gitna medyo lamang ang SMB kasi meron silang Junmar, di ba? Pero kapag kasi dinaan ng malas ang isang team, mawawala ang lamang sa physical na anyo, di ba? Mas nagiging pabor sa kalaban na medyo dehado. Kung titingnan, loaded ang SMB sa ngayon. Andiyan si Jericho Cruz, si CJ Perez at of course marami pang iba. Buong team yan handang kumamada sa oras na kailangan sila dyan. Sa panig ng Barangay Ginebra mga playoffs, marami din silang bala. Andyan si RJ Barrientos, si Stephen Holt, si Scotty Thompson. At syempre andyan din ang buong team. Team effort naman palagi yan Hindi po pwedeng isa, dalawa o tatlo lang yan. Bukod dyan, may crowd din sila na sobrang supportive. Pero syempre, depende sa physical na aspeto ng player ang magiging resulta ng laban. Kung sino ang mas fit sa gabi ng laban, sila ang mananalo kasi nga wala halos itulak kabigin sa dalawang team Pareho silang may kakayahang baligtarin ang anumang inaasahan ng kalabang team. So good luck siguro sa RSA franchise. Habang desidido ang grupo ni Coach Tim na baguhin ang nakaraang resulta ng laban versus SMB kung saan tinalo sila nito, hindi naman tumitigil ang ilan nating mga kababayan sa pagsulong ng natitipuhan nilang player para sa hanay ng Gilas Pilipinas. Ayon sa kanila, fit sina Matthew Wright, Robert Bolick at Ray Parks. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Okay naman ang lineup lalo na sa frontcourt. Meron tayong Edu, Kai, Pajardo at QMB. Pero kailangan naman sana sa backcourt and shooter sa wings. Kahit isang legit point guard at isa pang wing shooter. Kung ayaw magtanggal, hindi ba pwedeng 14? Kahit si CJ Perez lang ma-out muna kasi madalas turnover. And sinusam due to age. Although idol ko, I prefer, wag si RJ kasi maliit at kabado. Kahit itong tatlo lang ma-add, si Bolick, si Parks, si Wright sana. May point naman siya doon mga playoffs. Yung frontline ng Gilas, okay na yon. Si Kai Soto, si AJ Edu, si QMB, and of course si Junmar Pajardo, andyan siya. Solid na yon, walang duda yan, di ba? Nakita na natin ang resulta sa laban ng grupo versus Guam. Wala si Kai Soto doon wala pa siya doon. Tapos babalik si Kai sa February versus Australia. Medyo malaking bagay na po yun. Suporta na lang talaga sa labas ang kulang. Yung 3-point area natin, dapat pumutok sila doon para mas maging maluwag ang depensa ng kalaban sa loob. Sa suggestion ni Anonymous na si Bolick, si Wright at si Ray Parks, tingin natin hindi mangyayari yun kasi wala talagang planong baguhin ang lineup ng Gilas Pilipinas sa ngayon May pagbabago naman actually pero hindi siguro ganun katindi na sabay-sabay nilang babaguhin yun. Masasagasaan kasi yung nabuo nilang chemistry. Obviously meron na sila dyan. Meron na silang chemistry kaya medyo mahirap balasahin yan. At base na rin kay Coach Tim Cone mga playoffs, wala na silang planong baguhin pa ang lahat. Maliban na lang siguro kung may kusang magretiro.
yun siguro pwede yun. Pero kung ibang paraan ng pagpapalit, duda tayo doon mga playoffs. So matotal, bigyan natin ng chance ang ilang players na andito na sa hanay ng Gilas Pilipinas. Katulad ni RJ Barrientos, bago pa lang naman siya dito, kaya may possibility na kung hindi siya pumutok sa ibang laban, posibleng sa susunod makita na natin. At depende ang lahat ng yan kung paano gagamitin ni Coach Tim ang kanyang players. Alam naman ang lahat na hindi ganun katinding gumamit ng players si Coach Tim, di ba? Minsan 8 to 9 players lang ang ginagamit niya. Kaya abangan natin ngayong February at March ang magiging rotation ng players niya. Minsan ang binanggit ni Coach Tim Cone na susubukan nilang makapasok sa World Cup hindi lamang para masundan ang naunang yapak ng kupunan, kung hindi para subukan ding makapasok sa LA Olympics. Sa aspetong yan, tila pareho sila ng layunin ni Coach Jude Flavel ng New Zealand. Gaya ni Coach Tim Cone, target din ng grupo ang Olympics. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Jude Flavel sa report ng NC.Basketball. Marami pa kaming puwang para sa paglago at pagunlad bilang isang team. Kaya nakakapanabik ang hinaharap ng Tall Blacks at kung anong maaari nitong maging anyo sa hinaharap. At bilang coach, binubuo namin to para sa pangmatagalang layunin na para sa amin makapasok sa World Cup. At kapag nandun na kami, itatakda namin ang aming mga paningin sa LA. Ito yung matindi dito mga playoffs ha. Sa ngayon, 2-0 ang Gilas Pilipinas habang ang New Zealand 0-2. Dalawang beses silang binokya ng Australia na sasagupain ng Gilas sa February 26 dito sa Mall of Asia Arena kung di tayo nagkakamali ha. Ibig sabihin, gutom na gutom ang New Zealand mga playoffs. At katulad ni Coach Tim Cone, nakatutok din sila sa LA Olympics. Kung matatandaan natin, ganun din ang sinasabi ni Coach Tim, di ba? Tatangkay nilang pasukan ng LA Olympics pero bago nila magawa yon, dadaan ng Gilas sa butas ng karayom. Una sa Australia at pangalawa sa New Zealand. Walang duda, underdog ang Gilas Pilipinas dito sa dalawang team na nabanggit. Sobrang lakas nila, lalo na Australia, di ba? Kaya kakailanganin ng grupo ni Coach Tim ng isang matinding shooter para matakasan ng dalawang kupunan na bukod sa malalaki, sobrang athletic pa nila. Pero doon naman nakilala yung Gilas sa pagiging underdog, di ba? Kaya tingnan na lang natin siguro kung ano magiging bala nila sa pagsagupa sa dalawang bigating kupunan na ito mga ka-playoffs, ang Australia at ang New Zealand. Sa panig ng New Zealand, kilala natin sila sa pagbalasa ng team. Pero base sa pahayag ni Coach Jude, posibleng isagupa nila ang grupong isinagupa nila sa Australia sa unang window ng qualifiers. In short, matigas pa rin sila mga playoffs. So guys, maraming salamat.